Prinsipyo sa buhay, number 3. Ang salita ng Diyos ay isang hindi natitinag na angkla sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Magandang araw po sa ating lahat. Naway ang mensahe po ngayon ay magbigay sa atin ng lakas, kapayapaan at pag-asa sa ating mga puso. Ito ang life principle number 3, ang ating angkla sa panahon ng bagyo. Muling umalingaw-ngaw sa isip ni Daniel ang mga salita ni King Darius habang ibinababa siya ng mga lingkod sa lungga ng mga leon. Sa Daniel 6, verse 16, ang Diyos mong iyong patuloy na pinaglilingkuran ang siyang magliligtas sa iyo. Nang nasa lungganan ng leon si Daniel, ay naglagay pa sila ng isang napakabigat na bato upang takpan ang lagusan ng ilalim ng lupa. Kahit nakita ni Daniel ang tindi ng kanyang sitwasyon, hindi siya natinag sa kanyang pananampalataya. Kinabukasan, natagpuan ni King Darius si Daniel na walang kahit anong pinsala at nagsasabing, "Mabuhay ang haring magpakailanman." Isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at tinakpan ang bibig ng mga leon, kaya hindi nila ako sinaktan. Daniel 6:21-22. Paano nga ba nakaligtas si Daniel? Hindi ba gutom ang mga leon? Ayon sa mga historiador, ang mga hayop na ginagamit para sa parusang kamatayan ay hindi pinapakain ng ilang araw upang masigurong magiging mabagsik ang kanilang pag-atake. Ngunit ang kapalaran ni Daniel ay hindi kailanman nakabatay sa tao. Ang kanyang buhay ay hawak ng Diyos at dito nakasalalay ang tunay na tagumpay. Nakaligtas si Daniel dahil lubos siyang nagtiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Lahat po tayo ay may mga sandaling naghahangad tayo ng isang malinaw at tiyak na salita mula sa Diyos. Isang salita na maaari nating panghawakan kapag dumarating ang takot, pag-aalinlangan o pagkalito. Alam ng Diyos kung kailan natin kailangan ng pag-asa, patnubay at lakas. Kaya siya'y nagbibigay ng mga pangako sa kanyang salita upang lalo natin siyang makilala at mapagkatiwalaan. Sa mga mabibigat na pagsubok, ang kanyang mga pangako ang nagiging ating espiritual na sandigan. Ang kanyang salita ay isang kompas, isang gabay, isang manual ng buhay kung paanong gumagamit tayo ng recipe sa pagluluto o manual sa pag-aayos ng makina. Ganun din dapat tayong umaasa sa salita ng Diyos para sa karunungan at katotohanan. Walang nagbe-bake ng cake ng walang recipe. May ilang pangako ng Diyos na may kondisyon, ngunit maaari nating tayuan sa pananampalataya ang lahat ng ito. Hindi ito tungkol sa simpleng naming and claiming ng isang pangako. Dapat itong samahan ng panalangin at taos-pusong paghahangad na malaman ang kalooban ng Diyos. Nais niya ang pinakamabuti para sa atin. Pero higit dito, nais niyang maranasan natin ang kanyang presensya at kasapatan. Kung aangkinin po natin ang isang pangako ng walang gabay ng Banal na Espiritu, tiyak na mauuwi ito sa pagkadismaya, kalituhan. Minsan bigla niyang ipinapaalala ang isang talata na nagbibigay ng pag-asa. Sa ibang pagkakataon, hinihikayat niya tayo na manalangin at hanapin ang kanyang karunungan. Kapag lumapit tayo sa kanya ng may pananampalataya, gagabayan niya tayo ayon sa kanyang kalooban. Pero hindi laging agad-agad ang kanyang tugon. Madalas, nais niya tayong magbulay-bulay muna. Nang hanapin ni Haring David ang kalooban ng Diyos tungkol sa pagnanais niyang magtayo ng templo, sinabi sa 2 Samuel chapter 7 verse 18, pagkatapos ay pumasok si David at umupo sa harap ng Panginoon. Hindi siya nagpadalos-dalos. Naghintay siya sa pangunguna ng Diyos at mabuti na lamang dahil ang kalooban ng Diyos ay si Solomon ang dapat magtayo ng templo. At dahil sa puso ni David, pinarangalan siya ng Diyos at sinabi, ang iyong sambahayan at kaharian ay mananatili magpakailanman sa harap ko. 2 Samuel chapter 7 verse 16. Laging pinaparangalan ng Diyos ang pusong naghihintay sa kanyang karunungan. Kapag lumapit tayo sa Diyos na umaasa at nagtitiwala, hindi niya tayo bibiguin. Sa panahon ni Daniel, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip, pangitain o malinaw na tinig. Ngayon, nangungusap siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil ayaw niyang maligaw tayo sa anumang salungat dito. Maaaring baluktutin ng sino man ang isang talata pag kinuha sa labas ng konteksto, ngunit kung magiging tapat tayo sa salita ng Diyos, mauunawaan natin kung paano ito iaangkop sa ating buhay at doon natin matatagpuan ang lakas na manindigan sa gitna ng pinakamahirap na sitwasyon. Kaya ituring mo ang pangako ng Diyos bilang iyong espiritual na mga angkla.
Kapag natutunan mong sundin siya, hanapin ang kanyang panguna saan kanya dalhin dahil tapat siya sa kanyang mga pangako. Sa pamagitan ng pagninilay sa kanyang salita at pakikinig sa kanyang tinig, tinuturuan kanyang umasa sa kanya. Handa ka na ba maghintay ng may pagtitiwala para tuparin niya ang kanyang mga pangako? Kumapit ka sa kanya, iangkla mo ang iyong puso sa kanyang salita at hayaan mong siyang magdala ng lahat ng bagay sa tamang panahon ayon sa kanyang plano.